Sir, ano pong masasabi ninyo dahil nag-viral na po yung post po ninyo sa Facebook ukol rito? Ano ba talaga ang kahulugan po ninyo doon sa post na yon na nag-viral po sa social media? Opo, actually, yung dito sa post ko, wala naman akong masamang ibig sabihin dito. No? Ang pinopoint ko lang dito is yung sinabi ko dito na lesson learned, kahit na maputi na ang buhok o ubanin na tayo, ay matuto tayong respeto sa ating mga kapulisan. At mahirap talaga kalaban yung pagtitimpi at pagpapasensya. Alam mo, sa totoo lang, kasi kaya ako nakamag sa ganitong klase ng pagpo-post dito kasi napanood ko yung video, no? Ilang beses kong pinapanood yung video, nung unang beses ko napanood yung video, napamura pa nga ako doon at yung binaril nga nung pulis doon, yung matanda, at saka sinunod yung lalaki doon. And nung inulit ko yung video, doon ko na siya parang na-gets na yung istorya nung sa video na yun. And doon ko nga nakita na hindi sana matitrigger kumbaga yung ng pulis doon kung dahil sa kawalang respeto na rin yung matanda kumbaga. Pero hindi ko sinasabi na o kinakapian na tama yung ginawa ng pulis. Mali yung ginawa ng pulis doon sa pagpatay. Maling-mali talaga doon. Ang pino-point out ko lang naman dito is sabi ko sana kahit may edad na yung isang tao, dapat talaga magkaroon pa rin siya ng respeto sa ating mga kapulisan. Kasi yan na ngayon ang parang nawawala na sa atin ngayon, yung pag-respeto natin sa ating mga kapulisan. And ganoon na kumbaga kadali yung ating panghuhusga sa mga kapulisan natin. Kaya siguro natigir na rin yung pulis doon. And yung sinabi ko dito na mahirap kalaban yung pagtitipi at pagpapasensya, hindi talagang totoo po yun. Kahit sino po na mabait na tao, at talagang pag natitrigger talaga, nawawala talaga yung sarili niya sa pagtitipi at pagpapasensya. And yun lang. Dahil siyempre, akala ng mga tao na nakakabasa dito, kinakampihan ko yung ng pulis. Ay, hindi ho. Pinokondem ko yung ginawa ng pulis na pagpatay doon. Maling-mali ho yung ginawa ng pulis na pagpatay doon. Ang pinopoint out ko lang naman ho dito, sana ho, kumbaga, kahit na ano man ang estado natin sa buhay, matanda, bata, nasa tamang edad, dapat ho, magkaroon pa rin tayo ng respeto sa ating mga kapulisan. Tama ho yung sinasabi nila yung mga iba ho nagsasabi na ang respeto daw ay hindi ho yan kusang hinihingi, kumbaga in-earn daw yan. So, sabi tama naman kasi sabi nga ng isang mataas na official din respect begets respect. So, yun po ang ibig kong sabihin doon. Kaya po naisip ko itong ganitong post ko. Hindi ko naman po akalain na tatanggapin nyo ng negative ito ng social media. No? Pero ang point ko dito is wala ho akong masamang tinapayaw dito sa pinost dito. Ang pinopoint out ko lang is dapat magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa. Kasi kami mga pulis ho, tao lang din ho kami. Hindi kami robot at meron din kami mga damdamin na nasasaktan din. So, yun lang naman po ang ko dito. And suffer the consequences nga, ika nga. So, tinanggap ng social media ito na negative. So, wala ho tayong magagawa. Pero ang akin lang naman ho dito, hindi ho negative ang pinupunta ko dito. Sir, the post has been deleted po, kaninang umaga. Apo, pero dinelete ko na po yun nung kaninang umaga pa po. Kasi nung sabi nag-viral na nga, tignan po yung mga negative comments. So, dinelete ko na po yun. And tumawag nga din po yung aming provincial director. Kinakall yung attention ko at tinatanong ko ano yung tungkol dito sa pinost ko nito. So, pinaliwanag ko rin sa aming provincial director na ang nilagay ko lang naman dito yung post ko na sabi kong kawalan ng respeto kasi sa ating mga kapulisan. So, bali po sir, pinapasagot po ngayon po kayo ngayon ng Provincial Command? Opo. Bali, meron ako natanggap dito na explanation at pinapasagot po ako dito regarding mo sa pinost ko kanina umaga. Kasi viral na ho ito So handa po kayong sagutin ito at ang ukol po dito sa issue na po ito, sir? Opo, kaya ko pong sagutin ito at ako malinis po ang konsensya ko dito na hindi ko po sinisisi dito yung matanda kung bakit siya binaril. Ang point ko dito is yung kawalan ng respeto sa buong istorya ng video na yun. Yun lang ang po ang point ko dito.
Sir, sakali man po kayo nasa sitwasyon noong pulis, ano po ang gagawin niyo sakali po na mangyari po yun sa inyo, sir? Actually, sa akin, wala, hindi, sa 15 years kong service, hindi pa nangyari sa akin yan. Alam ko naman ako sa sarili ko. Yung mga taong natidiyan sa akin, kung ano yung sinasabi nila sa akin, para patanong nila yan, mag-comment sila ng gano'n. Ako, alam ko ang sarili ko, and umabot ako sa ganitong taon ng pagsiservisyo ko na ako po may maximum tolerance talaga ako pagdating sa ganitong mga So sir, ano po masasabi po ninyo doon sa mga negative comments sa social media at saka yung iba po na iba rin yung interpretasyon po ukol doon sa yung post? Sa akin, normal lang naman yan. At social media yan eh. Sanay na tayo dyan. Hindi na tayo bago sa issue sa social media. Marami na tayo nababasa. Ako, since 2008 pa ako gumagamit ng Facebook. So, alam ko na ang kalakaran sa social media. Ang mga tao hindi mo talaga mapipis yan. No? Kung ano yung kanilang comment doon sa aking pinost, karapatan ho nila yun. And sariling opinion din ho nila yun. Ako naman, kung tatanggapin ko kung ano yung mga pinost nila kasi ako naman din ang nag-post nito eh. So, ang sa akin lang, kung ano man ho yung kanilang comment doon, positive or negative, pabor sa akin or hindi pabor sa akin, para patanong nila yun. At social media ho yan.